Ay, muli magandang araw. Ito po muli ang Iparas kay Paras. Ako po si Eli Saludar at kasama natin si Secretary Jun Parasek. Magandang araw. Magandang hapon muli, Paring Eli. Magandang araw sa ating mga kababayan sa iba-ibang parte ng mundo na nagpasalamat tayo ay pinapakinggan nila, tinitingnan nila itong ating podcast ay Paras kay Paras. At of course, nalulungkot pa rin tayo na ang ating mga kababayan ay naghihirap pa rin dito sa kabulastugan ng ginagawa ni Marcos sa ating bansa, mga kababayan. At siyempre, isa ho sa issue na pag-uusapan ho natin ngayon ay ito hong impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Marcos Jr. Ang pinag-uusapan ngayon yung yung sa substance na. Ay yung kung ito ba ay may para may bigat yung ebidensya para umusad yung investigasyon. So far, Paring Eli, the sufficiency in form for the two complaints, yung kay De Jesus at saka itong tinatawag nilang masa, siguro ang kaya nila tinatawag ng masa baka dahil kay Lisa Masa. Yes, tama. Siya ang isa sa mga complainant. Okay. So, base dito sa isang portion ng hearing na napakinggan ko kanina ay masyado nilang parang dinidiin yung issue na tungkol sa substance, na ang klarong-klaro naman na requirements lamang ay substance is sufficient when there is a narration of the charges, no? And the narration should be in relation to the charges under the Constitution. So if it's a narration of facts that would point to the charges of culpable violation or betrayal of public trust, that complaint must be sufficient in substance. But doon pa lang hinaharang na ng mga well, I would say kanina sa aking interview, sinasabi ko ito yung mga assassin na assigned by the leadership of the House precisely for the purpose of killing the impeachment. Doon pa lang sa issue ng substance, which well, is still in the process of hearing, and hindi na po natin alam kung ano pa ang outcome later on, pero nakikita ko na yung trend na gusto na nilang patayin yung impeachment. Nung una, sinasabi natin na bogus itong impeachment complaint ni De Jesus as endorsed by Nisay ba yan? Congressman Nisay. Na isa sa mga sinasabing may pero, involved sa flood control. Involved sa flood control, number 4 doon sa ikangay iniimbestigahan ng ICI. Pero napakinggan ko paano nilatag ni Nisay at maganda naman yung kanyang latag. At sapol na sapol si Marcos. So, medyo kinakatay na ngayon. Kinakatay na ngayon yung complaint ni Nisay as we see along the way. But I could not make a conclusion as of this stage dahil the hearing is ongoing. Pero may sinasabi, Paring Eli, si Congressman Erice. His statement is shared to me and it's worth reading from the point of view of a member of the Liberal Party, kung ano ang klaseng thinking na mayroon sila as far as the impeachment is concerned. So, I will give you the chance to read yung kay Congressman Erice na statement tungkol sa impeachment ni Marcos Jr. Ito po, sinasabi po ni Congressman Erice
na yung impeachment complaint laban po kay President Marcos is sufficient in substance. Kaya tinikayat niya yung komite na isagawa na yung full hearing. Okay. Ayon. At ito, sabi ho ni Senior Deputy Minority Leader and Caloocan City 2nd District Representative Edgar Irice na yung impeachment complaint filed by Lisa Largosa Masa et al. Against President Marcos Jr. is sufficient in substance, stressing that it meets the constitutional standard of prima facie sufficiency and therefore warrants further proceedings before the House Committee on Justice. Irice clarified that the issue of this stage is not the guilt or innocence of the President, but whether the allegations, if proven true, constitute an impeachable offense. So, yung ang sabi, the complaint alleges facts, not mere conclusions. Irice said, under the Constitution, that is enough to allow the presentation of evidence, testimonies, and to give the President his day before the committee. According to Irice, the complaint cites specific acts allegedly committed or allowed by the President, including the failure to prevent massive budget insertions and diversions amounting to hundreds of billions of pesos in the 2023, 2024, 2025 General Appropriations Act. He also pointed to allegations that President Marcos approved the release of billions of pesos in unprogrammed appropriations funds without definite sources of financing, which were allegedly used for ghost, substandard, and anomalous infrastructure projects, including flood control projects. The complaint further alleges that the President allowed the diversion and use of funds from PhilHealth, the Philippine Deposit Insurance Corporation of PDIC, and appropriations for foreign assisted projects, resulting in delays to major infrastructure programs such as the Metro Manila Subway and the PNR Elevated Rail Project. These delays, Irice noted, allegedly caused billions of pesos in losses due to commitment fees, penalties, and price escalation. So, the complaint clearly answers the basic questions of who committed the acts, what was done, where they were done, and how they were carried out. Irice said, more importantly, it establishes a direct link between these acts and the impeachable offense of betrayal of public trust. O, sige, okay na yun siguro. Okay. So, yun po ang sa makatuwid, sinabi ni Irice na para sa kanya bilang miyembro ng Justice Committee, yung complaint ng MASA or the Makabayan Bloc is sufficient in substance, and therefore they are now or they should now be allowed to proceed with the presentation of evidence in a normal or formal trial to be held by the Committee on Justice. Okay, so yun po, and this is coming from ikangay nung una, akala natin itong mga pinklawan, mga dilawan ay mga nasa hanay ni Marcos Jr. At So, hindi lahat. pero siguro nakikita natin na dumidistansya na ngayon sila dahil siguro ito ay may maski papano kasama ang isang tao pag na-realize nila na mas masama yung tao na tinututukan nila ngayon na ang pangalan ay Marcos Jr., nagbabago yung kanilang pananaw, at I'm hopeful na with Egay Irice making these pronouncements, yung mga kasama niya sa House of Representatives ay talagang makakatotohanan. Kasi may binabanggit nga na sabi ni Irice, this is not persecution, this is accountability. Accountability. Oo. Kung 125 million lang yung inaakusa nila kay BP Sara, ito ay trilyon. Sinasabi ni Saldico, mga kababayan, na siya mismo, testigo by personal knowledge, na siya mismo nagdala ng 25 bilyones
na pag mga nagkurakot, kickback kay Marcos Jr. Hindi lamang 25 bilyones sa 2025. Posible siyang mag-testify na hindi lang sa 2025, kundi sa 2024, 25 billion din, 2023, 25 billion din. Doon pa lamang, palagay na natin, kung mag-testify si Saldi, sabihin niya, 75 billion ang diniliver niya kay Marcos. Maliban pa yan doon sa 2 billion naman na hinihiling. Plus yung 200 million na binigay niya kay Cadiz, plus another 800 million na binigay din niya uli kay Cadiz. So, sa makatuwid, ang sinasabi ni Erice, ito lahat ng mga pinaggagawa ni Marcos is to enrich himself at the expense of the Filipino people. Ang dami-daming kailangan ng ating bansa, naghihinaos or naghihikahos ang taong bayan, pero makita mo na ang Pangulo mismo ng ating bansa ay siyang kumukurakot allegedly base sa mga complaints ng Bayan Muna at yung sa amin sana kung nakalusot yung aming impeachment complaint, we would have proven that Marcos made so much hundreds of billions of Filipino people's money for himself, for his personal aggrandizement, mga kababayan. Okay, so yun ho. At siyempre, abangan nun natin itong kasong impeachment. Pero sa Malacanang, sabi, hindi raw ho naghahanda yung kanyang mga abogado. Ibig sabihin, kumpiyansa. Kumpiyansa na mukhang walang patutunguhan itong impeachment. Nakafocus daw ang Pangulo ngayon sa ekonomiya. At samantala yung ICI at ang Ombudsman, di sa flood control. So, ito ba dapat hindi pagtuunan ng pansin ng kanyang mga abogado? Siguro pag nakalusot ito sa House Committee on Justice, baka bigla sila magulat, di ba? Baka magulat. Pero, be that as it may, confident siguro siya dahil ito na nga, yung sinasabi ko, doon pa lang nga sa determination of substance, nandoon na yung kanyang mga assassin. Pinapatay na yung impeachment complaint ng De Jesus. Doon pa lang sa substance pa lamang. So, pero siguro yung kay De Jesus, kung yun medyo mahirap makalusot dahil sa kukonti. Pero sabagay yung sa substance, hindi pa niyan ipipresenta sa Jing yung binabanggit yung mga dokumento talaga, ebidensya, hindi pa, no? Congressman De Lima, may motion siya na i-disregard muna itong issue ng authenticity of the attachments because this is not the period of the impeachment process by which authenticity of documents will be required. Masyadong inihigpitan na, masyadong nang advanced. inihigpitan and nakakapagtaka ang nasa forefront ay isang miyembro ng Bayan Muna. Ang pangalan nito ay Terry Ridon. Ito bagong convert ni Marcos. Halatang halata na itong si Ridon ay talagang isa sa mga assassin dyan na papatayin na ang impeachment doon pa lang sa umpisa. So, it's surprising why yung mga dati niyang kasama, kasi ito si Ridon, membro ito ng youth, no? Kabataan ba yan? Kabataan. At talagang ginastusan yan para manalo. Pero ang representative ngayon si Congressman Rene Co ay mukhang magkaiba ang kanilang direksyon. So, mayroong mga nagsasabi, allegedly, na mukhang naayos na ito. Mukhang naayos na daw. Allegedly, ito si Terry Ridon. As to what it means, it remains to be seen what he will really do. Pero bukas pa magkakaalaman kung talagang bukas pa yung sa sufficiency in substance. Kasi ang nasalang lang ata kanina yung kay De Jesus Okay. So bukas yung sa So, Makabayan Black. ano bang outcome nung kay De Jesus? It was denied substance, right? Hindi, the vote to determine the sufficiency in substance of the two impeachment complaints against PBBM
will be held on Wednesday So, after the House Committee on Justice. So, kanina noong... Kailan tapusin mo na lahat yung discussion? So, wala pang butuhan Wala as pa, far as wala the pa. De Jesus is, complaint is Kailan concerned. tapusin daw muna yung second petition? Okay. So anyway, yun po mga kababayan, ang nangyayari. Pero sa kabilang dako, nandyan naman yung impeachment na hinain kay Vice President Sara Duterte. Okay, Sir Jing, ito nagtataka ako kasi nung Monday ay inihain, no, dalawang grupo yan, no, yung sa Makabayan Block, tapos yung Tindig Pilipinas, yung ano ba, apo ba yan ni, no? Ni Aquino. Cory, o ano? Itong Kiko, Ni ang Kiko itsura mukhang Kiko. Aquino D. Mukhang Kiko naman. Tindig Pilipinas, ano, Tindig ba yun? Tindig Pilipinas. So dalawa, pero February 2, nagulat ako kasi ang alam ko, sa February 6 pa, pwedeng mag-file ng impeachment. Yeah. Base sa naunang decision. Ano bang, paano mangyayari dito, Sek Jing? Well, ito, magiging controversial ito. Because the Supreme Court in its judgment noong July 2025, in one of the outcomes of the case, it was held that the period by which the one-year bar will expire will be starting February 6. So, ibig sabihin, very precise ang Korte Suprema, binilang na nila yung period na mag-end yung one-year bar. So, it ends on February 5. On February 6, any complainant can file their impeachment complaint with endorsement by a congressman. Ito, hindi ko malaman kung seryoso ba itong bayan muna o hindi. Kasi, why do they invite controversy? Bakit hindi na lang nila 4 na araw lang yung hintayin? Bakit hindi nila hintayin pa yung February 6? Pero ako may naisip ako dyan. Kasi pwedeng ito ay, ito, parang ko lang naman to, taga-masid. Baka ito ay patibong na para ibigay ulit ang bola sa Supreme Court. Tapos kapag ang Supreme Court ay muling nagdesisyon na papanig sa February 6, sabihin ako talaga ang Supreme Court maka Duterte. Kasi sabihin, pabor. Tapos, so aatakihin na naman Supreme Court at isisingit yung chacha. Yung mga gano'n. Kasi pwedeng patibong, pwedeng posibleng gano'n. Alam mo, itong si Iskol Bukol, itong pangalan ay Tuta Soto daw, sinasabi ng mga iba, hindi galing sa akin yan. Nagtatawag ng charter change. I challenge him. Because in the past, sa panahon ni GMA, panahon ni Noynoy Aquino, panahon ni Duterte, there has always been move to amend the Constitution or even change the Constitution. Pero it has always been the Senate that put the monkey wrench. Every time the House is able to approve proposal to change the Constitution or to amend the Constitution, the Senate will always say, let's determine first which is this voting separately or is this voting as one? Saan yan? Constituent Assembly yan. Sa Constituent Assembly. Because ano bang gusto nila? Charter change through Constitutional Convention ba yan? Constitutional Convention? Yan, mag-aalak. So, pero sa tingin ko... walang control ang Senate yan. Walang control ang House. Once the delegates of the Constitutional Conventions are elected, nasa kanila yan. Pero sa Jing, parang wala ng oras Kasi next year, 2027, yung filing ng Certificate of Candidacy, October. Kabubuhan lang ito lahat nitong mga, some senators and some congressmen na porque hindi nila nakuha yung gusto nila na desisyon ng Korte Suprema. Masama na ngayon ang Korte Suprema. Pero bakit gano'n? Sinasabi niya na bakit anong particular na provision ang gusto nilang paamyandahan? Dapat ilinawin nila sa tao.
Ano ba gusto mo pamyandahan? Itong Tuta Soto. Ano, pahinain ng Supreme Court o paano? Itong Tuta Soto, para daw magbago daw ang, ipa-amend daw niya yung Constitution, specifically. Ano, pahinain yung Pahinain niya Supreme yung Court. Supreme Court. Ang liwanag sa ako, hindi ako abogado. Alam mo kasi, yung mga bobo na hindi nag-aaral, daldal lang nagdaldal, hindi nag-iisip kung anong outcome ng gusto niya under a charter change. Di ba? Kasi liwanag, binasa ko yung Constitution, hindi ako abogado, pero Article 6, 7, 8, magkakasunod yan eh. Yung 6, yung legislative. Yes. Tapos Article 7, yung executive, judicial branch, yung 8. Tama. Baka gusto niya i-abolish na yung Korte Suprema. Kasi Na maging Senate na ang parang sa England, the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords is the judge, the justice. The House of Commons is the legislative body. At saka ang ganda ng SEC ng inintindi ko lang, yung checks and balances, kumpleto na eh. Alam ba, yung sa legislative, gawa sila ng batas, pwedeng ibito ng Pangulo ng executive or pwedeng ideklara ang constitutional ng judicial branch. Kaya nga, there is So, what kompleto we call separation of power. Yes, so. Under a democratic and republican state, there are three branches of government that has a play. And they are checking each other. The Supreme Court checks on the excesses of the president. It can declare executive orders and as constitutional actions of executive, like between two countries, executive treaties or whatever. Then the Senate, when it passes law, it passes a bill, it becomes a law, the Supreme Court can check if it has not exceeded its boundary, no? If a law is unconstitutional because it violates certain provisions of the Constitution, then that's the Supreme Court's. So yung talagang trabaho ng Supreme Court. And the Supreme Court also has to obey the mandate of the House and the Senate through their budget process. Di ba? Tama. Pwede nilang siruhin ang budget ng Supreme Court. Pwede yan. So, yun ho, maliwanag ho yung pagkakahiwa-hiwalay ng mga trabaho. Kaya lang, dahil sa pagkatalo, kasi dapat tanggapin yung pagkatalo. Kung talagang nakita nila na merong pag-abuso yung mga maestrado ng Supreme Court, di pa impeach nila. Gusto nila. Ang nakapagtaka, itong Matt and Jeff, itong kuratong baliling senador, at saka itong Iskol Bukol, magkakampi ito. Pero dito, si kuratong baliling senador, mukhang hindi nag-agree kay Tuta Soto. Ang sinasabi dito ni Ping ay siya ay palong-palo sa desisyon ng Korte Suprema. Nire-respeto. Pero itong isa, kinikriticize. At gusto pa niyang ipa-amend ang Constitution para siguro i-abolish niya ang Korte Suprema. These are only coming from people whose thinking is nasa kanal ang utak. Kasi maliwanag sa Jing yung desisyon ng Supreme Court. Hindi nila tinatch yung yung merito ng kaso. Ang ginawa nila yung proseso. Yeah. Wala silang pakialam kung guilty ba o inosente si BP Sara. Yung issue kung yung proseso sa pag-file ng articles of impeachment. Kasi proseso, alam mo, the Supreme Court should really look into the issue of session days and calendar days. Because kung ipapairal yung session days as far as impeachment will never be finished. Impeachment will never be able to accomplish its mandate under the Constitution. Kasi kung session days, walang katuturan yan kasi Isususpend lang isususpend, recess, tapos ito nga si Carpio
membro ng Supreme Court. Pero kung anong pinagdadaldal sa US daw, in time immemorial, yung session days daw, dahil hinihinto daw yung kampana, clock. Hinihinto yung relo. So, pwedeng isang linggo, isang session day lang. The Supreme Court did not agree with that. Because pwedeng it will be brought to its absurdity, paring Eli. Pwedeng February 1, nag-session, the turn off the clock, they will resume in March 1. Isang buwan, hindi sila mag-session. Ibig sabihin, walang isang session day lang yun. That's absurd kung pababayaan natin. So, the Supreme Court has to look into this as a grave abuse of discretion. Dapat nga magpasalamat pa sila dahil inayos sila ng Supreme Court. Inayos. Yung sistema. Nireforma. Oo. Hindi naman pwedeng ipapairal mo yung mali. Dahil because may poder ka bilang Congress, maski mali at hindi mo na tinutupad. Because, whatever it is being mandated by the Constitution, in the absence of an enabling law, the Constitution itself is not self-executing. Kailangan i-interpret yan ng Korte Suprema. And in this case, the Supreme Court has interpreted what it meant by session days in applicability to the impeachment process. Kasi kung hayaan mo yung session day, kung kailan ang gusto ng Congress tapusin yung filing ng impeachment at kailan yung initiation, walang katapusan yan. Tsaka ang ginawa yan ng Supreme Court para yung mga impeachable officers, alam ba, presidente o vice-presidente, hindi yung sila parang laging meron sa kanang espada na ibig sabihin nakaumang na Sword of Damocles. Yes, oo, na gano'n na. Para pag tapos agad, itong ilang araw, 10 session days. Kasi hindi mo tapusin, parang Sword of Damocles yan to the impeachable officer na parating tinatakot ka ng Yes, Kongreso. So hindi makapagtrabaho. Pag hindi ka gagalaw, ibabagsak namin yung impeachment. So, it will be a form of blackmail. Yes. Tsaka hindi makapagtrabaho ng maayos. Yes. Yung presidente at vice-presidente. So, itong Duterte versus House of Representatives does not dwell on accountability but rather on the process Yes. that is maayos na reforma ang proseso. Pero hanggang ngayon, hindi pa na in-adjust ng House of Representatives. So they are now courting Supreme Court ruling again. In the light of dito sa impeachment, yung initiation, iba na yung ruling Iba na yung definition ng when is initiation is commenced. Hindi nila pa rin binago hanggang ngayon. So, vulnerable yan for any party like De Jesus or Nisay to go to the Supreme Court. Or the bayan muna once this is being decided upon, mga kababayan. Okay, so abangan natin Sec Jing, kung ano magiging na desisyon Wednesday dito kung merong substance. Mayroon lang tayong isang komentary paring Eli. Sige. Kasi itong si Boy Tartar, ang dami ng pangalan nito Boy Tartar, hindi nagsisipilyo. Ngayon, pinangalanan naman siya ni Cielo Magno na Boy Ponytail or Boy Bigote. Kung ano na naman pinagdadaldal. Mayroon na naman siyang mayroon naman siyang atake sa ating vice-presidente. Pinapakita niya yung masyado siyang atat sa isang babae na nililigawan niya. Mukhang busted yata siya. Sabi ng babae, yung tinanong ni Winnie Monsod, is it true that you have a boyfriend? His name is former Secretary Llamas. Sabi ng babae, what? Parang
Wow! Diri-diri, ha? Hindi totoo yan. May text naman ako, Ma'am Winnie, sabi ni Ontiveros. Kapangit noong tao na yun. Bakit ko maging boyfriend yun? Hindi pa nagsisipilyo yun, sabi ni Ontiveros. Siguro sa loob-loob niya. Ha? So ngayon, sisiraan na naman si Vice President. Sige, tingnan natin. In the lab of Hontiveros na tatakbo daw ng pagkapangulo, ang sigurado makakalaban, malalampaso ito si Hontiveros, galit na galit si Llamas. Ito, tingnan mo yung pinagdada. Oh, tingnan mo yung ngipin, oh. Ha? Wala nang tinga, pero may mga itim-itim. Ha? Oh. Ha? So, takot sila pala. Pag siya nanalo, si BP Sara, iwa-wipe out daw lahat Aba. ng mga Pinklawans at mga Marcos at Tulfo. Okay. So, bakit sila takot? At bakit naman sila iwa-wipe out? Wala ka namang gagawin kasalanan. No? Takot na takot kayo. Siguro, ang laki ng mga kasalanan nyo. Kaya takot na takot kayong ma-wipe out. Ha? Mr. Llamas. Paring Eli, ano masasabi mo? Abangan na lang natin. At kung wala ka namang gagawin masama, siguro wala naman dapat na ikatakot, di ba? Kahit sino man. Yung ating mga kababayan. At siyempre, kung ano man magiging resulta ng eleksyon sa 2028, yan ang kagustuhan ng taong bayan. Bakit ka parating naninira? Kasi takot na takot kayo na wala kayong laban kay Sara Duterte. Takot na takot kayo na malampaso. Sabi nga ni Ontiveros, let's all unite. Ayun. And I am interested to run. Sabi ng mga iba na nakakausap ko ng mga Pinklawan, maski mag-unite pa, kasama na si Marcos, kasama na yung mga aliporis ni Marcos into one big group against Sara, hindi ka pa rin pipiliin nila ng kandidato Hontiveros. Bakit ka masyadong ambisyosa? Hindi ka pa rin nila piliin. Why? Because wala kang fighting chance. Malamang, they will stick with Leni Robredo. Unang-una, matino si Leni Robredo. Hindi nagsusuhol allegedly ng mga testigo. Hindi involved sa PhilHealth na nakawan ng pera sa PhilHealth. Si Leni Robredo matino. Or mayroon silang sinasabi kung ayaw ni Leni, si Bam Aquino. So, at the end of the day, ito yung makakalaban ni Vice President. Pero in terms of the survey, wala pa rin. Hindi pa rin ano ba yan sa ibang terminal? Hindi pa rin nakakamitad. Hindi So, pa rin. malayo pa. Malayo. Si Ontiveros, kung nandito si Leni, nandito sa bottom line. So, bakit ka mag-aambisyon? Malayo. Malayong-malayo ka, Ontiveros. So, huwag ka na mag-ambisyon. Ako pa sa'yo, sagutin mo na lang si Llamas at live happily ever Dalawa after. nagpo-push kay Ontiveros, Ha? Si Trillanes at Llamas, ang dalawa. nagpo-push. Yun ang ngayon bakit nagliligaw ba si Trillanes? Hindi, yan ang nagpo-push lang na. Yun ang nagpo-push. Yes. Puro... Pero maganda, i-push niya si Llamas para mahulog at magising. Okay, sige. Okay, so maraming salamat po. Kababayan. At, Magandang hapon. Okay, magandang hapon po.